Samantala, naglalakad si Jericho sa kakahuyan pabalik sa campsite habang kasama sina Javier, Nicolas, Ramon at Michelle. Naabutan nilang nagtatayo ng maraming tolda ang ilang mga kabalyero para masilungan ng mga tao kung sakaling umulan sa gubat. Nagtulong-tulong ang karamihan sa paggawa ng ibang bagay. Karamihan sa kanila ay nangongolekta ng mga kahoy habang yung iba naman ay nagluluto na ng hapunan para may makakain sila mamaya. Papaano ang tulay? Nasakop na rin ba nila to? Yung iba mga kuta, anong nangyari? Tanong ni Jericho kina Ramon at Nicolas. Malamang sa mga oras na to, binabantayan na to ng mga kalaban. Sagot ni Nicolas. Kasama ng mga pangunahing tarangkahan, lahat sila ay mahigpit nilang binabantayan. Mukhang alam nilang lulusob tayo ng mga oras kaya malamang naghanda na rin sila ng mga patibong. Segunda naman ni Ramon. Paano mga kuta sa timog bahagi? Tanong uli ni Haring Jericho. Jericho, kahit makapasok tayo sa loob, may sundalo siya. Ilang batalyon ang meron sila. Masyadong malakas ang kanilang puwersa. Mas malakas kesa sa hukbo ni Hamid. Mahihirapan tayo dito. Wika ni Ramon. Huminto silang 5 sa gitna ng kampo sa tabi ni Katrina at Dario. At ang meron tayo ilang daan? Saad pa ni Jericho. Nakikinig lang sina Michelle at Javier habang nakikisimpatya naman sina Dario. Mas marami sila sa atin, dagdag ni Ramon. Oo, alam ko. Kaya magiging 1 laban sa 3. Sambit ni Jericho. Natawa si Nicolas. At sa tingin mo lalaban sila? Sabat naman ni Katrina. Tumingin sa kanya si Nicolas. Ipaglalaban nila si Jericho hanggang kamatayan. Tugon ni Nicolas sa dalaga. Hindi ako ang kailangan nilang ipaglaban. Ito ay para sa Terveda. Laban natin ito para sa ating kaharian. Wika naman ni Jericho. Hindi Jericho. Ikaw ang mahal ng mga tao. At ikaw ang inaalayan nila ng buhay. Alam kong lalakad ako sa bunganga ng impyerno sa gagawin natin. Pero lalaban ako para sa'yo. Paliwanag ni Nicolas. Tumango si Jericho. Kasama na rin ako. Sundot din ni Ramon. Napatingin si Katrina kay Dario na nagulat. Mukhang nagkamali sila ng pananaw mula kay Jericho. Talagang itataya talaga ng mga tauhan at mga mamamayan ng kanilang buhay para kay Jericho. Ganoon din nila ito nire-respeto at kamahal bilang ang kanilang dakilang hari. Isama niyo na ako sa listahan. Lalaban din ako. Sabat ni Javier. Napamangha tuloy si Dario sa katapatan ng mga tauhan ni Jericho. Tahimik lang itong nakikinig habang nakasandal ang likod sa isang puno. Hinugot ni Jericho ang kanyang espadang nabunot sa bato. Kung ganon, sabay-sabay tayong tatapak sa bunganga ng impyernong ito. Wika ni Jericho at umalis upang planuhing mabuti ang gagawin nilang paglusob sa Terveda. Sinundan nila si Jericho papunta sa labas ng campsite. Pinanood ni Dario si Jericho na may kasamang paghanga. Pagsapit ng takip silim, naghahanda ng magpahinga ang karamihan. Samantalang ang iba naman ay nakapalibot lang sa apoy habang nagmumuni-muni. Marahang pinupunasan naman ni Katrina ang kanyang sugatang braso habang nakatayo sa tabi ng puno. Nilagpasan siya ni Michelle na may dalang mga kumot. Napansin ni Michelle na dumaan si Dario at binigyan nito ng isang bouquet ng bulaklak si Katrina. Napangiting nagtataka ang dalaga. Para saan naman ito? Habang inaamoy at medyo kinikilig si Katrina. Nagkibit balikat lang si Dario at umalis na. Nahuli ni Katrina ang malungkot na ekspresyon ni Michelle habang nakatingin sa kanila. Umiwas agad ng tingin si Michelle nang mapansin niya si Katrina at malungkot na pinagmasdan si Jericho habang nakatayo itong mag-isa sa gilid ng bonfire nila. Biglang lumapit si Katrina kay Michelle. Huwag ka mawala ng pag-asa. Ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang bagay sa mundo. Wika ni Katrina. Ngumiti na lang si Michelle. Maniwala ka sa akin. Totoo yon. Sabay marahan siyang tinapik ng dalaga sa balikat at umalis na. Malungkot nang umiti si Michelle sa kabaitan ni Katrina at ibinalik ang tingin kay Jericho. Tumatakbo si Javier palapit kay Jericho.
Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Javier. Kanina pa niya kasi napapansin na tila balisa at hindi mapakali si Jericho sa isang tabi. Oo, maiksing sagot ni Jericho na patuloy lang sa paglalakad sa campsite nila. Sa tingin mo ba napakarami nila at kakayanin natin sila? Tanong pa ni Javier. Ang mga barbaro ay mga lalaking katulad mo at sa akin, mga lalaking kaya nating labanan. Ngunit si Raya, bahagyang ipinilig ni Jericho ang kanyang ulo na parang nag-aalangan. Ang kanyang kapangyarihan ay napakalakas at wala tayong may sasagot dito. Dugtong ni Jericho, pero hindi man lang nabahala si Javier. Hindi ko pala natapos ang kwento ni Tio. Sambit ni Javier. Napabuga ng hangin si Jericho. Wag ngayon Javier, pakiusap. Ani Jericho. Makinig ka lang kasi pwede. Inilagay ni Javier ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at ibinaba ni Jericho ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon. Huminga ng malalim si Javier bago itinuloy ang naudlot na kwento. Nang ang espada ay itinusok sa puting bato, hinulaan ng sinaunang hari na balang araw ay muli itong huhugutin sa tamang oras kapag higit na kailangan ng Theravada. Ang taong nagpalaya nito ay magbubuklod sa malaking lupaing ito at mamamahala sa pinakadakilang kaharian na makikilala sa buong Sansinukob. Ang lalaking yun ay ikaw, Jericho. Napakunot ang noo ni Jericho at napangiti naman si Javier. Pambihira ka. Gawa-gawa mo na naman to. Habang matalim na nakatitig kay Javier. Bakit naman ako gagawa ng kwento? Grabe. Para tuloy pinalitan ng utak ko ang malalaking pandesal mo sa braso. Pagamat sumisemplang ka rin minsan mag-isip, pero naniniwala pa rin ako sa kakayahan mo. Kaya galingan mo. Pagmamalaki ni Javier at umalis na. Tumingin saglit si Jericho sa espada at sinasaalang-alang niya ang sinabi ni Javier. Nag-isip ng plano si Javier habang nakaupo siyang mag-isa sa tabi ng apoy. Parang may sumabog na isang bumbilya sa utak niya nang makaisip siya ng paraan. Ngumiti si Javier habang tumatalsik sa kanyang mga paa ang maliit na baga mula sa bonfire. Inunat maigi ni Javier ang kanyang mga braso pagkatapos ay tumingin siya sa paligid. Abala ang mga kasama niya sa kani-kanilang campfire kaya maingat siyang pumuslit palabas sa kampo. Tumakbo siya ng mabilis sa madilim na kagubatan. Ilang oras ang nakalipas ay nakarating din siya sa labas ng Theravada. Nagtago kaagad si Javier sa ilalim ng malaking ugat ng puno nang mapansin niyang may paparating. Ilang liwanag ng mga sulong kahoy ang dumaan sa ibabaw niya habang nagpapatrolya ang mga ito sa labas ng lungsod. Nang makalagpas na ang mga barbaro ay tumawid siya papunta sa tunnel gate at itinaas niya ang isang kamay paharap dito. Nasira ang kandado at bumukas ang gate sa isang kisap mata lang ni Javier. Pumasok kaagad si Javier sa lihim na pinto at tinahak niya ang mahabang lagusan. Takbo lakad ang ginawa niya hanggang makarating siya sa ilalim ng kastilyo. Dito ay umakyat siya sa unang palapag gamit ang bakal na hagdan. Pag-akyat niya sa itaas ay nagtago siya sa isang madilim na sulok ng haligi. Umusal ng spell si Javier at biglang lumitaw ang isang kislap ng liwanag sa madilim na haligi. Lumabas si Javier sa pinagtataguan na iba na ang anyo niya. Humaba ang kanyang buhok at tinubuan siya ng mahabang balbas na umabot sa dibdib niya. Napalitan rin ang kanyang damit gamit ang isang transformation spell. Nakasuot siya ng mahabang roba na kulay pula na umaabot ang laylayan hanggang sa kanyang bukong-bukungan. Matapos siyang makapagpalit anyo bilang matandang ermitanyo, kumpiyansang binagtas ni Javier ang kahabaan ng koridor. Dapat kang magpadala ng mga emisaryo sa kaharian ni Amaru. Daranas ako ng digmaan bago mahuli si Jericho. Makapangyarihang utos ni Prinsesa Raya kay Augustus habang naglalakad silang dalawa sa isang pasilyo. Subalit pagliko nila sa isang kanto ay napahinto sa paglalakad si Raya nang maispatan niya sa dulo ng pasilyo ang matandang ermitanyo. Tumingin saglit si Javier bago ito tumakbo pabalik sa kanyang pinanggalingan. Nanlalaki ang mga bilog na mata ni Raya nang bumaling ito kay Augustus na nagtataka sa kanyang reaksyon.
Siya yun! Si Abner! Nandito siya! Gulat na sambit ni Raya kay Augustus na halos hingalin sa takot. Akala niya'y malalabanan niya ang takot kapag nakaharap niyang muli si Abner. Mga gwardya, huliin siya! Huwag ninyo siyang hayaang makawala! Galit na utos ni Augustus at hinabol niya kasama ng mga tauhan ng matandang ermitanyong si Abner habang si Raya ay nakatayo sa kanto na takot na takot. Ilang beses na kumalembang ang kampana ng babala bilang hudyat ng pagtaas ng alarma sa buong palasyo. Nagsikalat kaagad ang mga barbaro sa paligid ng kastilyo habang palihim na lumilibot ang matandang ermitanyo sa kastilyo. Lumabas ang isang barbaro mula sa isang haligi sa likod ng ermitanyong si Abner, ngunit pinabagsak niya ang barbaro gamit lang ng isang pitik ng kanang kamay nang hindi man lang lumingon. Malakas na bumalandra sa pader ang lalaki at bumulagtang hinimatay sa sahig. Pumasok ang matandang ermitanyo sa kwarto ni Jericho at isinara niya ang pinto. Naglabas agad siya ng isang effigy na gawa sa dayami at pinagsama-samang maninipis na tuyong sanga ng kahoy gamit ang incantation. Kasunod nito ay kumislap ang sklera ng mga mata niya at biglang nagliyab ang ulo ng puppet. Ngumiti at tumawa ang matandang ermitanyo habang bumubulong ng absorbing spell. Lumabas ang matandang ermitanyo sa kwarto matapos mailagay ang effigy sa ilalim ng kama ni Jericho. Lumapit siya kaagad sa barbarong napatumba niya. Inalis niya ang sinturon ng lalaki kasama ang damit pagkatapos ay nagbago ito ng anyo bilang si Javier. Nagmamadaling tumatakbo si Augustus kasama ang kanyang mga tauhan paakyat sa bakal na hagdanan. Kakagaling lang nila mula sa piitan kung saan dinouble check nila muli kung meron bang nakatakas sa mga bilanggo pero nadat na nilang natutulog si Nakael. Patuloy na umaakyat sina Augustus sa hagdan habang nakakasalubong nila ang isang binatang natatakpan ng hudang ulo na bumababa patungo sa silid ng mga piitan. Pumasok naman sa silid ni Jericho sina Augustus at Raya makalipas ng ilang sandali. Hinanap na namin siya kung san-san. Mukhang tumakas na siya. Parang nanginig yata siya nang makita ka. Nakangiting wika ni Augustus. Bakit siya nandito? Bakit niya ako piniling kulitin ng ganito? Halatang nagpapanik si Raya at balisang balisa. Marahang hinawakan ni Augustus ang balikat ni Raya para kumalma ito. Dapat nating pigilan ang ating lakas ng loob. Huwag ka mag-alala. Wala na siya. Siguro kailangan mo na rin matulog ngayon para makapagpahinga ka. Mungkahi ni Augustus. Tumango si Raya at naglakad patungo sa kama ni Jericho. Lumingon siya sandali kay Augustus. Siguraduhin mong maglalagay ka ng mga bantay sa labas ng pinto. Tumango si Augustus at lumabas na. Hindi pa rin mapakali si Raya. Nahiga siya sa kama na balisa. Nagpapahinga siya na iniisip ang mukha ni Abner hanggang sa hindi na niya namalayan na nakatulog na siya. Habang mahimbing na natutulog si Raya, ay nagsimulang bumulong ng mga nakakatakot na katagaang effigy ni Javier habang ito'y nakasabit sa ilalim ng kama. Nakangiting tumingala si Javier sa kalangitan habang pinagmamasda ng magandang sikat ng araw. Lumapit si Jericho sa likod niya at pinitik ang kanyang mga daliri sa harap ng mukha ni Javier na ikinagulat naman ng binata. Waki! Waki! Mukhang kalahating gabi kang gising ah. Ano bang iniisip mo tumititig ka sa araw? Akala mo ba masusunog ka niyan? Pabirong tanong ni Haring Jericho. Nako, hindi lang ako makatulog kagabi kaya pinalilinaw ko lang ang aking mga mata sa sikat ng araw. Palusot ni Javier na nakangiti. Akala ko ba na sinasabi mo na may tiwala ka sa akin? Nakataas ang isang kilay ni Jericho. Sino naman ang nagbigay sa'yo ng ideyang yon? Saad ni Javier. Nagkibit balikat na lang si Jericho habang ngumiting umalis. Nang maglaon, nag-utos si Jericho kina Nicolas at Ramon sa mga dapat gawin at paghahanda. Dumating sina Dario at Katrina na sinusubukang mahuli ang mga mata niya. Napansin sila ni Haring Jericho kaya seryoso itong lumapit sa kanila.
Dito na tayo magpapaalam. Wika ni Jericho. Jericho, buong buhay ko, umiiwas ako sa digmaan ng ibang tao. Matagal kong hinamak ang kapangyarihan at yaman na binibili ng mga hari sa buhay ng mga tao. Ngunit ipinakita mo sa akin ang iyong sarili na iba ka sa kanila. Hindi ka ganon. Seryosong sambit ni Dario. Ipinakita mo sa amin na ipinaglalaban mo ang tama at patas at sa kadahilanang yon, gusto naming lumaban sa tabi mo. Segunda naman ni Katrina. Hindi tuloy nakaimik sa pagkagulat si Jericho. Sandaling natahimik ang batang hari at matagal bago nakapagsalita. Ikinararangal kong nasa tabi ko kayo habang lumalaban para sa kalayaan ng lupaing to. Sagot ni Jericho. Tumango sina Dario at Katrina. Sabay-sabay tayong titindig at sama-samang lalaban bilang pantay-pantay na mga uri ng tao. Ano man ang ating antas, mga pananaw, paninindigan at paniniwala, ay iisa lamang ang ating layunin sa labang to. Ang maging payapa at tahimik ang buong lupaing ito. Lahat tayo ay lalaban para dito. At mula sa pinagsamang lakas natin, ay magagawa nating magtagumpay sa laban. Mahabang litanya ni Jericho. Napangiti sabay na napatango ang dalawa. Nakahanda na rin silang itaya ang kanilang mga buhay upang pigilan ang kasamaan at sa pagbabagong gustong buuin ni Jericho sa lupain para sa katahimikan sa ibabaw ng San Sinukob. Mariing pinagmamasdan ni Jericho ang talim ng balaraw at ang kakaibang salitang nakaukit dito. Hindi maintindihan ni Jericho pero parang pamilyar na sa kanya ang espadang hawak niya. Pakiramdam niya ay nagamit niya na ito noon sa laban, subalit hindi nga lang niya matandaan kung saan. Bukod rito, parang nararamdaman niya na may malaking koneksyon siya sa espada na tila pader na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Isang matibay na koneksyon na nakakapit sa kanyang buong pagkatao. Ang nakakapagtaka rito ay tila ba gumagaan ang loob niya kapag ang hawak-hawak niya sa kanyang kamay ang espada. Mistulang napapagaan nito ang kanyang puso at kaluluwa. Animoy may mga electric beam itong nilalabas mula sa loob na siyang kumukonekta patungo sa kanyang mga ugat sa katawan. Bagamat hindi man niya lubos na maunawaan ng ganitong klase ng pakiramdam, ay isa lang din ang sigurado niya. Gagamitin niya ang espada upang wakasan ang kasamaan na patuloy na naghahasik sa buong mundo. Ito na lang ang kapangyarihan na meron siya, kaya isusugal na niya ang lahat ng natitira sa kanya. Ibubuhos niya ang buong lakas niya sa labang ito, alang-alang sa mga minamahal niyang mamamayan ng Terraveda. Tulalang tinitignan pa rin ni Haring Jericho ang balaraw habang hindi niya namamalayan ang paglapit sa kanyang likuran ng dalagang si Michelle. Halata sa mga kilos ng dalaga na nag-aalangan itong lumapit pero tinatagan pa rin nito ang loob at buong lakas na nagsalita sa likod ni Jericho. Jericho? Napalingon ng batang hari. Kung may mangyari man sa atin, gusto kong malaman mo na. Napahinto si Michelle. Michelle, pakiusap. Huwag muna ngayon. Natigilan din si Jericho sa kanyang pagsasalita. Naintindihan ko kung bakit hindi mo ako mapatawad. Pero kahit minsan hindi ako tumigil na mahalin ka. Hindi kahit kailan. Hindi kita kayang iwaksi sa puso't isipan ko. Ikaw lang ang laging laman nito. Mamahalin pa rin kita hanggang sa wakas. At hindi ako titigil sa pagmamahal sa iyo habang ako'y nabubuhay. Naglakad si Michelle at nilampasan si Jericho na parang tuod na hindi man lang nakareact sa mga sinabi ng dalaga. Nakaramdam siya ng guilt at konsensya habang tinatanaw niya ang dalagang lumalayo sa paningin niya. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ng bumitbit ng mga armas ang mga kabalyero ng Terraveda. Samantalang ang karaniwang mamamayan ay humawak din ng mga sandata na angkop sa kanilang mga sarili. Nasa harapan nila si Jericho na buong pugay na itinataas ang balaraw at iniugoy ito pasulong habang tumatakbo siya paabante sa masukal na kakahuyan.
na parang sinisenyasan niya ang maliit niyang hukbo na lumakad sa larangan ng digmaan. Di nagtagal, daan-daang kabalyero na nakasuot ng mga pulang kapa ang nakastandby sa gilid ng mga dingding ng kastilyo. Pinangunahan ni Nicolas ang isang grupo ng kabalyero upang patumbahin ang mga barbaro na nagbabantay sa battlements area. Gamit ang mga daladala nilang crossbow ay maingat nilang pinabagsak ang mga kalaban sa ibabaw ng battlements area. Sunod-sunod na nagpaulan ng palaso ang mga kabalyerong nakapwesto sa perimeter area. Walang humpay silang nagpapaputok sa ere hanggat hindi nila tuluyang naubos ang mga kalaban sa lugar na yon. Isa-isang bumabagsak ang mga barbaro sa battlements area at ang iba sa kanila ay nahulog mula sa itaas at bumagsak na durug-durug ang katawan sa lupa. Hindi nila malaman kung saan nanggagaling ang mga palasong tumatama sa kanila, kaya huli na para maiwasan ito. Sa dami ba naman kasi na lumilipad sa ere, kahit mismong mga ibon ay walang ligtas sa bumabagsak na mga palaso. Matapos mapabagsak ang mga nagbabantay sa battlements area, ay dito na rin nagpasyang pumasok ang grupo ni Nicolas. Sinenyasan pa niya ang mga kasamahan na maging maingat sa kanilang mga galaw upang hindi makatunog ang mga kalaban. Sinigurado nilang cleared na ang area bago sila naglakad ng dahan-dahan papasok sa tarangkahan at pumuslit sa likod ng kastilyo. Samantala, nakapwesto naman sina Ramon, Dario at Katrina sa isa pang gate kasama ang isang hanay ng mga kabalyero. Sa pangunguna ni Ramon ay lumusot siya mag-isa sa gate at pinatumba ang mga barbarong nag-iinuman sa gilid ng pinto. Gamit ang kanyang pambihirang lakas ay hinagis niya ang mga ito palabas ng gate matapos pabagsakin isa-isa. Pagkatapos nito ay kumaway siya sa mga kasamahang kabalyero na naghihintay lang sa labas ng gate. Nang matanggap ang hudyat ay mabilis pa sa pusang kumilos ang mga ito para pumasok sa loob. Nakasalubong nila ang ilang mga barbaro subalit tinapos nila ito ng tahimik sa pamamagitan ng dala nilang mga crossbow. Sa kabilang dako, makikitang nakikipaglaban naman si Jericho sa isa pang hanay ng barbaro. Kaliwat kanan siyang sinusugod ng mga ito, subalit kaliwat kanan ring sumalakay si Jericho. Napaungol sa sakit ang kalaban nang tusukin sa tiyan ni Jericho. Hinugot agad niya ang balaraw pagkatapos ay itinuhog ito sa dibdib ng isa pang papalapit na kalaban. Malakas na sumigaw ang barbaro pero tinakpan ni Jericho ang bunganga nito sa kaginilitan sa leeg. Tumalsik ang malapot na dugo sa mata ng kasamahan kaya hindi niya nakita ang paglapit ni Jericho. Huli na para iwasan ang pagtarak ng dulo ng balaraw sa lalamunan nito. Napabuga ng dugo ang barbaro na napaluhod habang hawak-hawak ang wasak na lieg. Tumalo ng isang kalaban sa likuran ni Jericho kasabay ng pagbagsak ng palakol. Pero tila may censored sa likod ng ulo ni Jericho at naramdaman niya kaagad ang kalaban. Nasalag ni Jericho ang atake pero sa lakas ng impact ay napaluhod siya sa lupa. Sinubukang idiin ng kalaban ang palakol sa ulo ni Jericho. Bumangon si Jericho habang nakikipagbunuan ng lakas. Nagulat ang kalaban nang magawang makatayo ni Jericho. Kasunod nito ay pinilis niya ang espada pababa sa lupa ng dahan-dahan at biglang nagdash ng mabilis. Nangilo ang kalaban mula sa tunog ng sagitsit ng espada. Napaatras ito ng ilang dipa sa vibration na kumalikot sa tenga nito. Dahil dito, nabitawan niya ang palakol. Hindi! Nanlaki ang mga mata nito nang mapagtanto ang pagkakamaling nagawa. Huli na para mailagan pa niya ang atake ni Jericho. Umalumpihit ng sigaw ang kalaban nang pasadahan ito ng paekis ni Jericho ng espada. Tumilapo ng ilong at kaliwang tenga ng mapingas ni Jericho ang mukha nito. Matapos mapagbagsak ang mga kalaban ay sinipa ito isa-isa ni Jericho pababa sa field at sinigurado naman ni Javier at Michelle na patay na sila. Pagkatapos nilang gumulong pababa sa field,
Manghang-mangha ang dalawa kay Jericho sa ipinakita nitong galing sa pakikipaglaban. Sa bilis niyang kumilos at liksing gumalaw ay hindi man lang nakaporma kahit isang tira ang mga kalaban. Winisik-wisik ni Jericho sa hangin ng balaraw at tumalsik sa paligid ang dugo na nakakapit dito. Tumakbo si Jericho papunta sa palasyo na siya namang sinundan ng dalawa. Habang nagtatago sa mga likod ng haligi ay tahimik na nagmamasid sina Ramon, Dario at Katrina sa mga barbarong naglalakad sa gilid ng courtyard corridor. Mabilis na nakarating sa kanila ang balita na may nakapasok na mga kalaban sa main square kaya dali-dali silang nagsikilos. Nang makalagpas ang mga barbaro ay sumenyas si Ramon sa magnobyo at dito na naghiwalay ng landas ang tatlo. Pumasok si Ramon sa isang tore habang umikot naman sa kabilang tore ang magnobyo. Ngunit saglit na napahinto ang dalawa nang tumunog ang mga kampana habang pinangungunahan ni Nicolas ang ilang kabalyero sa pagpasok sa palasyo. Umugot ng espada sina Katrina at Dario bago nagpatuloy sa pag-akyat sa tore. Mabilis na tumatakbo si Jericho sa mga lagusan sa ilalim ng kastilyo habang ang hanay naman ni Nicolas ay umaakyat sa hagdanan ng Griffin Stair. Gaya ng plano ay papasukin nila ang iba't ibang lagusan sa kastilyo at iipitin nila sa loob ng palasyo ang mga kalaban upang hindi na kaagad makaporma. Sa ganoong paraan, makokontrol nila ang galaw at pagkilos ng mga kalaban. Maiipit sila sa isang sitwasyon na hindi nila inaasahan. Buong magdamag itong pinagplanuhan ni na Jericho bago sila sumalakay ng patago. Kinakailangang bago tumunog ang kampana ay nalipol na nila ang mga kalaban sa perimeter area ng bawat sentry post sa bayan. Hanggat maaari ay hindi nila hahayaang makapagmaneuver ang kalaban upang hindi masira ang mga tactics nila sa war plan. Nakaakyat na si Jericho sa unang palapag ng palasyo. Ngunit may nakasalubong siyang bantay sa koridor kaya tinapos niya ito ng tahimik sa pamamagitan ng paggilit sa leeg. Nakuha pang makatakbo ng kalaban sa pangbabackstab ni Jericho pero nakadash ka agad si Jericho kaya nakalapit ito. Itinuhog niya ang espada sa likod ng kalaban at bumagsak itong duguan sa sahig. Buisit naman, bakit ngayon pa? Napamurang napahawak si Jericho sa sugatan niyang tadyang nang masobrahan siya sa pagpihit kaya kumirot ito ng bahagya. Ngunit imbes na indahin ay huminga siya ng malalim bago siya nagpatuloy sa pagtakbo sa kabilang dako ng koridor. Tuloy-tuloy lang sa pagtakbo si Jericho habang kumakalembang ang kampana sa buong kastilyo. Kailangan niyang makarating kaagad sa konseho para mabawi ang kanyang tronong inagaw sa kanya ng taksil na kapatid. Pumasok bigla si Augustus sa silid ni Raya at bumangon agad sa kama ang prinsesa nang makita siya. Nagtataka itong tumingin kay Augustus na tila nag-uusok ngayon sa galit. Mukhang may mga bisita tayo. Marami sila at nakakalat ngayon sa paligid. Wika ni Augustus. Kung ganon, si Abner? Tanong ni Raya. Si Jericho. Sagot ni Augustus. Tila na-relax si Raya at nawala ang pangamba niya sa dibdib. Ang mahal kong kapatid naman palang dumalaw sa akin. Pwes, kailangan natin siyang salubungin sa palasyo. Napangiti si Augustus. Tayong dalawa? Tanong pa ni Augustus. Ngumiti lang si Prinsesa Raya at lumabas na sila. Lingid sa kanyang kaalaman ay patuloy na bumubulong ng mga kataga ang effigy mula sa ilalim ng kanyang kama na siyang nagiging dahilan ng pagbaba ng kapangyarihan ni Raya. Buong magdamag ay sinisip-sip nito ang mahika na nasa katawan ni Raya kaya imposibleng magamit ni Raya ang sariling kakayahan sa laban dahil sa pangontrang ginawa ni Javier. Ito ang ginamit na paraan ni Javier upang hindi makakilos si Raya sa mga balak niya pang gawin. Kung hindi makakapaglabas ng spell si Raya ay pihadong tagumpay na sina Javier sa laban. Sakto ang paglagay ni Javier sa effigy sa oras ng pagtulog ni Raya
kaya hindi nito mapapansin ang buong magdamag na paghigop ng effigy sa buong lakas at kapangyarihan niya. Nagtago sina Dario at Katrina sa likod ng mga haligi sa mahabang koridor nang may dumaang mga kalaban na tumatakbo. Tumalon silang dalawa at sabay na umatake sa ilang mga barbaro. Tinagbas ni Katrina sa likod ang isang barbarong malapit sa kanya at bumagsak ito sa sahig na sumisirit ang dugo. Hindi na ito nakatayo nang ibaon ni Katrina ang espada sa likod nito. Tinuhog naman ni Dario sa tiyan ng payat na lalaking may hawak na malaking palakol. Nabitawan nito ang palakol na hawak ng isagad palalo ni Dario ang espada niya. Napaluhod sa sakit ang lalaki na sumusuka na ng dugo. Biglang hinugot ni Dario ang espada. Napasigaw ang kalaban at bumulagta itong patay. Umatake naman sa likuran ni Dario ang isang barbaro at tinaga si Dario sa may likod. Nagulat ang kalaban nang sinalag ni Katrina ang atake nito. Lumingon si Dario at tinulungan si Katrinang itulak ang sandata niya. Napaatras ng ilang dipa ang nakalaban ngunit bago pa ito makareact ay pinasadahan na ito ng atake ni Dario. Dalawang sunod na slash ang tumama sa dibdib at balikat ng kalaban. Umiyaw ang kalaban sa sobrang sakit pero hindi pa dito nagtatapos ang paghihirap nito dahil tinaga pa ito sa may leeg ni Dario. Tumabingi ang ulo ng kalaban nang mahati sa gitna ang leeg nito. Sinipa ito ni Dario at napahugot pahalang ang espada niya. Naging mabangis si Dario sa pakikipaglaban dahil ayaw na niyang mangyari ang sinapit noon ng nobya. Kaya nagpupursige siya sa laban upang maprotektahan ang mahal niya. Hindi na malaya ni Dario na nakalusot ang tatlong kalaban mula sa sulok ng mga haligi. Bago pa man siya nakalingon ay nakabunot ng shuriken si Katrina at sabay-sabay na inihagis. Mabilis na dispatcha ni Katrina ang mga kalaban. May paparating pang mga barbaro sa kanilang pwesto kaya naghanda si Dario. Subalit sumipa paakyat si Katrina papunta sa isang haligi ng koridor at naglakad sa konkretong pader. Medyo madulas ang pader na tinatapakan niya kaya hindi na iwasang umislide ang isang paa ni Katrina pero nagawan ito ng paraan ng dalaga nang kumapit siya sa isang sulo na nakasabit sa may dingding ng koridor. Nag-side roll siya dito. Bumigay ang sulo sa dingding at bumagsak sa isang lamesa si Katrina. Nagulat ang mga barbaro nang makalapit sa kanila ang dalaga. Tinangkang hampasin si Katrina pero sinipa niya sa mukha ang kalaban. Tumayo kaagad si Katrina sa lamesa at binunot ang mga shurikens niya sa tagiliran. Inispin niya ito sa paligid at tinamaan ang karamihang nasa palibot niya. Nag-cartwheel pababa ng lamesa si Katrina kasabay ang pagsipa niya sa ulo ng isang kalaban. May sumugod na 3 pang kalaban ngunit sinalubong sila ng isang mabilis na roundhouse kick mula kay Dario. Sinundan pa ito ng tig-isang saksak sa leeg at dibdib ng espada na dala niya. Dumanak ang dugo sa mga dingding at sahig dahil sa daming kalaban na napaslang nila. Mabilis lumapit si Katrina sa kasintahang si Dario. Siniil niya ng halik ang nobyo pagkatapos ay tinignan nila sandali ang mga kalabang nakahandusay sa sahig bago nagpunta sa kabilang pasilyo. Dali-dali silang tumakbo dito upang hanapin sina Jericho na kasalukuyan ring tumatakbo sa isang mahabang koridor. Di nagtagal ay nagkita din ang 2 grupo nang magkasalubong sila sa isang kanto.